Hello mga kabarya. Meron tayong maraming barya ngayon dito na nahalo-halo na ito. Galing ito sa ating kapitbahay. At local coins lahat ito, mga Philippine coins. So naghalo-halo na ito. Separate muna. Yung iba dito napulot ko. Kaya mga mukhang sira-sira. Yung iba bigay ng kapitbahay ko kasi nakita niya akong namumulot ng barya sa tabi ng daan, kaya sabi niya meron siya, bibigyan niya ako. Wow, maganda ito. So unahin na ito guys, ito mga bigay ng kapitbahay ko, kaso hindi na maganda yung quality yata. Ito siya guys, yung mga 1944 na 1 centavo, 1 centavo, sira-sira na to. Next, sira-sira na, wala nang ginawa pa itong kwentas ng baka. May butas dito. Next ay ito, ang Tom's World token. Tom's World, ito yung mga pinakauna-unang mga Tom's World tokens. Next, 1 centavo ulit, 1944. Hindi ko alam kung magkano ang presyo nito. Next, 19 forgotten. Sayang, nawala ng date, sira-sira na, sayang. Maganda ito gawing tawag dyan, sing-sing na lang. Oo, pwedeng magawang sing-sing ito eh. Next, 1944, 1 centavo. Sayang, mga sira-sira na ito eh. 1944 rin ito. Ito bugbog sarado, anong nangyari dito? 1944 din siya guys, 1 centavo. Check nga natin magkano ang value. So yung value ng 1 centavo 1944, mayroong value ito na sa good ay 12 pesos, sa very good naman 14 pesos, sa fine 16 pesos, sa very fine 51 pesos, extra fine 54 pesos, AU 63 pesos, at tumataginting na 210 pesos ang value ng 1944. Swerte, pero sa mga ganitong condition hindi na ito maganda or good lang ito, so worth 12 pesos. Ito sayang, mataasan ang value ng mga ito kung ano bang year ito. 1912, 1922 or 1932. 1912 sayang, mahal sana ito. 1912 nakalbo na eh. Ito 44 din, sira-sira Next, 1944. So 12 pesos hanggang 210 pesos ang value nito, mataas rin. Sayang nga lang, at parang good na lang or wala nang value, basura na lang. Ito 1944 rin to. 1944.
sayang oh, kalbo na. 1944, 12 pesos kasi makikita pa yung date, pero all in all not good na ito, wala na to. Ito red type ito. Apat data na klase ito, red, brown, yellow, saka dark brown yata ang kulay nito, or light brown. 1944 yan, so 12 pesos lang ang value nito, pero ang pinakamaganda ay worth 210 pesos. Okay, maganda. Next, hindi ko alam kung magkano value. 1986 na paro-paro, 25 centimos. 2013, 25 centimos. (2016) 10 centavos. 2016. Meron pa tayo dito, napulot ko to sa daan yan no. Sayang, piso. Magagamit pa kaya ito? Pwede pa to, hindi ko na alam kung ano ang date nito. 2018 yan, pulot din ito. 2011, 2001. Wala, hindi na mabasa ito. Wala, hindi natin natanggap ito sa pamilihan. Then next, meron tayo dito 25 centavos, year 1967. Hindi ko alam magkano value nito. Then meron tayo dito, maganda pa naman siya. Ito yung piso Rizal. Yan, Jose Rizal at 1974. Yung isa is 1972 at 1972. So dalawang 1972, isang 1974. Hindi ko alam kung magkano ang value na nito. Yung isang araw may nireview tayo nito. Parang ano yata, 14 or 19 pesos pataas yung value niya. Mura lang yung 1974, yung 1972 ang mataas ang value nito na piso. Yung 1974 pala guys, sana 1974 meron na palang value nga 27 pesos straight from good to uncirculated, worth 27 pesos. Ito namang 1972 merong value na 19 pesos sa good, tumataginting na 83 pesos sa uncirculated. So mataas ang value ng 1972 kaysa sa 1974. Next, meron tayong nakita. Sayang ito. Ito maliit na piso yung kalabaw ito guys. 1993 at saka 1991. Nagsimula ito 1991 hanggang 1994. 91, 92, 93, 94. Ito yung semi hard to find na year, 1993, kaso marumi naman. Napulot ko lang kasi ito, tinatapon na kasi nila. Napulot ko yan, napulot ko ito sa sa basurahan, sa may pinagsunugan. Buti hindi nasunog, tinatapon na lang nila. Next, ito 25 sentimo. Anong year ito? Year 2019 na 25 sentimo. Hindi ko alam magkano value nito, pero mababa lang naman to. Then next,
Yun, ang ganda-ganda. Nakatsamba tayo ng matino-tinong barya. Pogi niya, oh. Ni Juan Luna. Ang bago pa to. Uncirculated or iyo. Ay, may sira na, sayang. Sayang, oh. Hindi na pwede kolektahin ito. May sira dito sa gilid. So 1982 ang nagsimula ito noong 1975 hanggang 1982. Meron itong value na 12 pesos, yung pinakamaganda. Lalo na yung 1975, yung regular strike ay may value na 12 pesos hanggang 120 pesos. Yung FM naman o Franklin Mint, yata yan na proof, ay worth 130 pesos. Ito guys, mataas rin siya ang value nito. Mataas, lalo na pag ganitong quality. Ganitong quality, 130 pesos. Yung 1976, ganun din siya guys. Merong 120 pesos na value yung proof. Nag-isa lang siya. Then last coin, yan, babae. Meron akong babae. Wala pa naman tayo girlfriend. So ito na lang. Sino ba to? Si Mayon. Ito siya guys. Itong usok na ito, may merong dalawang klase ito o type o bilang. Yung usok merong 6 rings at 8 rings. Tingnan natin kung anong year. Yung 1966 ay may dalawang issue ito. Yung 8 ang smoke, ang usok, at saka yung 6 ang usok. So 6 rings. Pareho mataas ang value. So tingnan natin na ito 1964. Ang 1964 ay mayroong value na 18 pesos hanggang 52 pesos. Okay, mataas din ang value. Pero yung 1966 na 8 rings, dito guys, kailangan nyo ng tawag ng ganito pang silip. Yan, pang silip para mabilang yung usok nya. Microscope. So yung 1966 na 8 rings mayroong value na 21 pesos hanggang 84 pesos. Okay, tapos yung 1966 na 6 ang usok ay mayroong value na 16 pesos hanggang 55 pesos. So mataas rin ang value. So kung meron ka, makatsamba-tsamba ka nito. Ang ganda pa nito, oh. Ang buhok niya, flowing hair na tinatawag. Kompleto pang details nito. Pati yung kuko, ang paa ng babae, yung damit niya na lumilipad-lipad, nililipad ng hangin. Flowing dress. Ito, oh. So ganito papunta ang hangin. Ang usok sa papuntang kanan, ganun din yung buhok niya. So yan guys, at maraming salamat sa panonood. Thank you for watching, at see you sa sunod natin na mga videos guys. Maraming salamat sa panonood, at please comment, subscribe. Thank you for watching, at see you sa sunod natin na videos. Thank you guys, at bye bye. Subscribe guys, subscribe. Thank you, bye bye. Subscribe.